Good day, class. So this is our topic, first topic ngayong finals sa LS 108. So kung mapapansin nyo, no, ba't parang hindi na masyadong nagdi-discuss si ma'am ng face-to-face? It's because, di ba, nung unang week, na supposedly dapat week 13 is meron kayong quiz. Meron kayong exam, di ba? Yung LS 108 na exam. And then, yung second week, the following week is nagkaroon ako ng advisory, diba? Advisory, academic advisory, nagpakita ko ng grades. And then, the third week is ngayon. Actually, no, ano ba? Actually, ang gagawin ko kasi, no, ang maganda kasing gawin natin, this finals, is puro assessment na lang, and then puro laboratory. Same with parasitology nyo. So, para balance siya, no, ang mangyayari dito is papasok pa rin kayo pero hindi na ako magdi-discuss. Ang gagawin dito is puro laboratory. For example, seminalisis, AFB smear, or if possible, magpipicalysis kayo. No? Yung mga ganun type ng mga laboratory. Pero syempre, na-wait for my announcement. So, titignan ko rin naman kung ano yung kakayanin natin. Na hindi ko naman kayo bibigyan kaagad ng isang laboratory task na hindi impossible gawin ng isang estudyante, no? Lalo na't mga second year pa lang naman kayo, no? So, kailangan niyo pa rin ng guidance. Okay? So, let's start. Digestive tract and associated organs. So, kung napapansin niyo kanina, no, sabi ko, fecalysis. Saan ba associated si fecalysis? In our digestive system, di ba? In our salivary system. From the mouth hanggang paglabas yan sa ating katawan is digestive tract, no? It is the digestive system ng ating katawan, no? Kung paano tayo nakakapag-digest, kung paano tayo nagkakaroon ng mastification, di ba? Yung pagdudurog-durog ng different na mga foods na kinakain natin. And then yung mga nutrients na kailangan ng katawan natin. Diba? Ina-absorb yun ng ating katawan. Kaya nga sabi, no, kapag kakain ka ng sobrang tamis, pwede kang magkaroon ng mananaba, diba? Hindi ka naman kaagad magkakaroon ng diabetes mellitus, no? Unless na lang it is a long run. So, yung topic natin na ito is medyo marami-rami, no? So, let's start. So, sabi dito, no, the digestive system is consists of digestive tract. Natural, ano? So, from the oral cavity, yung pagmamastification o yung pagdudurog-durog ng mga kinakain natin, no, from our salivary glands to our teeth, papunta sa ating mga esophagus, papunta sa ating mga stomach. And then, after sa ating stomach, syempre, small intestine muna. No, sa mga pinakaloob, no, sa pinakagitna. And then, yung pinaka-next na yung sa mga pinaka-outer niya, ano may mga sa pinaka-outer na intestine is yung mga large intestine. And then, papunta na yan sa ating mga anus, no? The accessory glands, ano kayo mga accessory glands? Andito na sa liver. Mahalaga si liver saan? First pass. Saan? Sa mga medication. Si pancreas, however, mahalaga din siya para saan? Paglalabas ng mga insulins. And then ano pa? Mga pagsasala. No? And then after that, saan pa sila pupunta? Hindi lang sila basta pupunta dito sa excretion natin, which is sa ating anus. Pupunta pa yan sa ating mga ibig sabihin, no, pwede pa pumunta sa ating mga ureter, sa ating kidney, and then pa-excrete either by urine or either by stool, no? Digestive tract, hindi basta foods lang, no? Especially ng mga liquids din. Okay? So, dito, ang sabi dito, no? Disorder of the motility. So, para saan ba si digestive tract? Mastication, ingestion, motility. Motility in what way? Gumagalaw ang ating mga stomach. Si stomach ba is voluntary
or involuntary. So, they are mga involuntary. Di ba? Bakit? Kasi gumagalaw sila no, without us knowing. Hindi naman natin nagagalaw yung loob ng stomach natin, yung mga large intestines natin, mga intestines natin. Nagagalaw natin yan kapag may mga kinakain tayo. Di ba? So, saan pa? Hormone release. Mahalaga din, no, yung ating mga kinakain, especially sa ating digestive tract, yung ating hormone release. Si hormone release, nare-release lang din yan, no, through our glands, no. For example, no, mahalaga yung kinain mo na yon for your thyroid. So, magkakaroon ka ng good hormones dyan. O kaya, for the reward system sa iyong brain. So, yan papasok mga hormone release. So, dito, disorders of the motility, si achalasia, and then si Hirschsprung disease. Si Hirschsprung disease. Kapag naman mga secretion, ibig sabihin yung binabind niya, no? Binabind natin no, sa ating katawan, sinisikret natin, kailangan yun sa ating katawan. For example, may kinain ako, yung katawan ko is kailangan magkaroon ng secretion doon. Si excretion, however, si excretion yung palabas. Okay? Disorder of absorption, celiac disease. Si celiac disease, lagi niyo yun maririnig kapag nag-third year na kayo, no? Celiac disease. So, disorder of the absorption, ibig sabihin, impair ang kanyang nutrient uptake. Either hindi siya kumakain, malnutrition, ganyan, o hindi siya nagtitake ng mga adequate na mga vitamins. So, we have 4 major layers of our GI tract. Number 1 is si mucosa. 2 is submucosa. 3 muscularis, externa, and then serosa or adventitia. So, kung mapapansin nyo, no, ma'am, parang narinig ko si adventitia before sa cardiac, no, sa layers of the cardiac muscles. So, parang narinig ko si adventitia, si media, di ba? So, dito din, no, meron din tayo ditong adventitia sa ating GI tract. So, kung medyo narinig yung maingay, no, nandito kasi ako sa 3rd floor, C1. So, medyo maingay kasi labasan ng mga student, mga nursing student. So, number 1 is si mucosa. Ang mahalaga natin matandaan dito kay mucosa, yung function niya is mag-protect against sa ating mga lumina. Ibig sabihin, pinoprotect ni mucosa yung ating mga cells sa ating stomach na parang hindi siya ganun kaagad magasgasan. Diba? Napapansin niyo ba, no, mostly sa mga lalaki, no, nagkakaroon sila ng mga bukol, no, sa kanilang mga anus, no? It's because nagkakaroon doon, no, ng pagkagasgas. So, yung pinaka-function naman ni stomach as mucosa, no, doon pa lang sa pinakaloob ng ating katawan is pinaprevent na kaagad, no, yung pinaka-layer na yan as protect, no, as a protectant. Ano pa? For absorptions, and then for immune surveillance. Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung katawan natin, no? Kung ano ba yung mga dapat na matake ng ating katawan, no? For our immune system. Especially sa ating mga gamot, sa mga kinakain natin, kung vegetarian ka ba, pescatarian ka ba, o wala, no? Tatandaan nyo, sino ang saan natatagpuan yung malt? Saan natatagpuan yung malt? Yung malt natatagpuan siya sa ating mucosa. Saan? Sa lamina propria. Mahalaga si malt, especially saan? Sa immunity. Mahalaga si malt. Okay, so mamaya makikita natin, no, kung ano si malt, no? So, submucosa dito, para saan siya? Blood flow. Blood flow sa ating katawan. Not necessarily na meron tayong blood sa ating stomach. Ibig sabihin, no, pinapaganda niya yung daloy ng ating katawan through blood flow. Siyempre, nasa-secrete ng ating katawan, no, yung mga mahalaga na mga bagay na nakakain natin. Especially mga greeny leaves. Diba? Mga vegetable, mga fruits. So, don't worry, no, kung mabilis, no, isasend ko tong PPT, no. Do not worry, no. So, ang ginagawa ko kasi dito, no, hindi ko siya
binobroad yung pagkano niya kasi as is, andito na siya kaagad, no? Itatakal ko yung mga mahalaga, no? Muscularis externa. So, from the term externa, so alam na natin nasaan siya, pinaka-outer. Inner circular smooth muscle. Ibig sabihin, meron siyang inner circular muscles. Sino? Si externa. Meron din siyang outer, and then meron din siyang our back plexus. Okay? So, para saan yung function niya? For the motility via enteric. So, kapag enteric na kaagad, saan yun? Sa ating mga colon, sa ating mga stomach, enteric, nervous system. So, ibig sabihin, meron doon muscles, no, na gumagana, which is si muscularis externa. Clinical application niya is si Hirschsprung disease. Ibig sabihin dito, pwede kang magkaroon ng megacolon. Ano mangyayari kapag may megacolon ka? Lumalaki yung colon mo, or worse, pwede pa magkaroon doon ng colon cancer. Kapag naman mga Chagas disease, di ba, si Trypanosoma cruzi, si Chagas disease, di ba, yun yung magkakaroon ng somnolence. Yung tao is parang lagi siyang inaantok. Di ba? Chagas disease. Trypanosoma cruzi. Destroy the enteric neurons, which ano nangyayari no kapag ang tao is nagkaroon ng Chagas disease. So parang ang kanyang brain is lagi siyang yun nga somnolence, lagi siyang parang nagiging sleepy kahit hindi naman, no, ganon. And then severe motility defects saan? Sa kanyang stomach, no, kasi dinedestroy na siya ni T. cruzi. Serosa. So, serosa or adventitia, isang kanyang tawag. So, kapag mga serosa, nasa connective tissue din sila, pero nasa intraperitoneal organs. However, no, si adventitia, connective tissue only, nasaan siya? Esophagus, and then nasa ating retroperitoneal organs. So, para saan ba si serosa and adventitia? No, pang-anchor yan ng organs. So, ibig sabihin dyan, no, may maganda din siyang dulot, no, sa ating mga organs para magkaroon ng anchor. Ibig sabihin, no, magkakaroon ng organization. Diba? Napapansin niyo ba yung ating stomach, no? At and then yung ating mga intestines, 'di ba? Mga mga naka-organize yan, no, sa ating katawan. So, ibig sabihin, no, sa ating digestive tract, etong pang-anchor ng organ na yan is si serosa or si adventitia. Ano pa? Reduces the friction ng mga pagkikiskisan ng ating mga organs, di ba? So, dito, nasa book din to, no? So, ginawa ko, tinable ko siya. So, number 1, si mucosa. So, si mucosa, ano yung composition niya? So, yan na siya. Hindi nyo makikita to sa book. Ito. Na as is table. Ito kasi, nasa book siya, pero nakapang descriptive term. So, ito naman kasi ginawa ko siyang table term. No? So, yan lang din siya. Ito na si malt. So, para saan niya natin nakikita si malt? Kanina, sa ating mga lamina. Sa ating mga lamina propria. So, saan ba yun? Lamina propria. Sa ating mga mucosa. Diba? For saan? Support the immune system surveillance. Okay. So, this is malt. Ano ibig sabihin ni malt? Mucosa-associated lymphoid tissue. Malt mucosa-associated lymphoid tissue. So, dito, para saan si malt? No? IgA. So, makikita mo kaagad, it is for the IgA produce. Si IgA ba ay immunoglobulins? Yes, no? They are immunoglobulins. So, balikan natin yung ating midterm. Ano ba yung ating mga immunoglobulins? Number 1, kapag nasa plasma, iiba siya. Kapag nasa serum, is iba din siya. Kapag nasa serum, doon napapasok si gamid. Kapag naman mga nasa plasma, no, doon napapasok sino? Si gamde, no?
diffuse the immune system or the immune cells plus the lymphoid nodules sa ating mga mucosa and submucosa. So, mahalaga si MALT. Maririnig nyo to kapag nag-immunoserology kayo. Si MALT ay mahalaga siya, no? For our immunoglobulin productions. Secretory IgA resists the digestion and protects our mucosa. So, si digestive system, no, meron din siya doon pang-regulate sa ating mga immune system. So, para saan ba siya? Ano ba yung pinaka-function niya? Yung pinaka-function niya is ma-maintain yung pagka-normal flora ng ating organ. Kapag sinabi kasing normal flora, ibig sabihin kung ano yung mga bacteria na nandoon, yung mga good bacteria, is as is, nandoon na siya. Normal flora, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamutin, o kaya tatanggalin mo, ganyan, no? Hindi, no? Ibig sabihin nun is normal flora, doon talaga siya nakabahay. Diba? For example, normal flora sa ating reproductive system. Normal flora natin dyan is acidic, diba? Acidic talaga ang ating mga reproductive system. Protects against pathogen, especially saan? Sa food. Sino? Si MALT. And then saan pa? Immune tolerance to normal flora, si MALT. Okay, mahalaga si MALT. Lagi natatandaan niya na MALT. IgA deficiency, ibig sabihin magkakaroon ka ng gastrointestinal infection. Kasi may deficiency ka sa IgA mo, ibig sabihin, no, si MALT deficient din siya, walang mai-release na IgA. Ngayon, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng infection. Or worse, no, magkakaroon ka ng diarrhea. Kapag naman mga Peyer's patch, yun yung sa mga typhoid fever. Ibig sabihin ng Peyer's patch, yun yung pagka-patch noon sa ating stomach, is may kita nyo na may pagka-white patch ba siya? May pagka-red patch. Okay? May kita nyo yan sa book, si Peyer's patch. Mahalaga din si Peyer's patch kapag nag-clinical chemistry kayo. No? Take note nyo lang yung word ng Peyer's patch. Laboratory methods for the GI tract. Ano yung natin? 10% neutral buffered formalin. So, ano ba dapat? No, 1:20 ba? Or 20:1? So, ilan ba dati ang sinabi kong ratio? So, dyan, no? So, usually, dyan, no? Doon, maglalaro lang naman yun, no? 1:20 or 20:1. Dito maglalaro yan, 20:1. So, ibig sabihin, si formalin is mas marami, ganyan. And then, si organ ay iisa. 20:1. So, dito, 10% neutral buffered formalin. So, ma'am, bakit sinabi mong 20:1 pero 10% buffer formalin? So, 10% buffer neutral formalin kasi, no, yan yung pagka-mixture niya. Ibig sabihin, kung baga ba sa mga alcohol, 70% alcohol, yun lang yung kayang gamitin natin sa surface ng ating mga hands, ng ating mga skin, sa ating mga dermis. Kapag sumobra na yan, ang pagka-concentration ng isang alcohol, ibig sabihin masusunod yung balat natin, di ba? So, sa dehydration, sino kilalang kilala? Si ethanol. Next is si cycline for clearing, and then embedding is si paraffin. Okay? So, staining, H&E, si PAS, si periodic acid shift, and then si trichome. Para saan si trichome? For collagen. Sa mga mucins, si PAS. Kapag naman mga general structure lang, no? Mga tissue, cells, ganyan, epithelia, mga H&E. Ano pa? Sa mga blood, di ba? Si H&E. Silver stain is for reticular fibers. So, take note niyan, ha? Staining. So, dito na tayo. Oral cavity general organization. So, ano ba yung mga oral cavity natin? Si oral cavity, no, napapaligiran niya ng mga stratified squamous epithelium. Either keratinized, para-keratinized, or non-keratinized. So, dito, no, kapag keratinized, di ba sila sabi natin before, kapag keratinized is dry, no? Kapag non-keratinized is wet, no? Bali-baliktad. Epithelium sits on the lamina propria of loose connective tissue. So, dito, sa nakikita si oral cavity? Siyempre, sa ating skin, sa mga lips. Okay? So, ano yung pinaka-function ni oral cavity? For mastication. Ibig sabihin, yung pinaka-mechanical process na yung pagdurog. Okay? Ano pa? Meron tayo dito ang touch, temperature, and taste.
So, bakit ma'am itatouch? Oral cavity. Siyempre, sa loob ng katawan ay sa loob ng ating bibig, di ba? Yung mga kinakain natin, no, natatouch naman, no, na ating mga connective tissue inside. So, ano pa? Saliva mixing, oral cavity. So, dito, kung mapapansin nyo, mama, ano ba yung meaning ng HSV1? Si HSV1 kasi, ano, either papasok yan sa HSV1 or HSV2. So, from the word H, it is herpes. From the letter S, si herpes simplex virus. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng mga cankers. Ano ba yung mga canker? Mga canker, yun yung mga sores. No? Ibig sabihin, no, masakit siya, ganyan, and then, namamaga, ganyan, ganun siya, no. HSV1, yung parang mga herpes, no? Actually, hindi siya parang, no? Actually, herpes talaga siya. And then, ano pa, mga cold sores. Kaya nga, sometimes, no, kapag, kunwari, nakikipag-inuman kayo, no, mapapansin nyo, no, bakit kaya ininuman mo yung tumbler ko, tapos maya-maya may cold sores na ako, yung parang meron na akong di ba? Yung parang meron ka ng source, ganun. It's because baka nahawa ka, no? Not specifically herpes siya, no? Kaya nga mas recommended, no, na huwag ka magpapainom sa tubigan mo. Okay? So, sa lahat ng matatouch ng lips mo, especially kapag mga tubig yan, ganyan, mga food, ganyan, no? Baka magkaroon ka ng ganyan. Mga vesicular lesions. Kasi si HSV, it is sexually transmitted disease. So, ang tinatawag talaga yan as a kissing disease. As in kiss. Kissing disease, no? Si herpes. Candida albicans naman, what? Oral thrush. Ibig sabihin, alam niyo yung para nagkakaroon ng mga yeast, nagkakaroon ng pamumuti, inside dyan sa ating bibig. So, si Candida albicans. So, kapag nakikita nyo, yung oral thrush mo, yung pinakatang mo, is normal naman siya, pero parang may puti-puti, na baka normal lang siya, i-toothbrush mo lang. Kapag naman mga Candida albicans kasi, kung makikita nyo, mapapansin nyo, kapag naghanap kayo ng picture, is talagang namumuti, no? Si leukoplakia naman, precancerous epithelial thickening. Ibig sabihin, yung pinaka-mucosa ng pinaka-connective tissue sa ating oral cavity ay mga parang namamaltos o kaya parang kumakapal. So, dito na tayo sa tongue. So, sa tongue, dito, anterior is 2/3, posterior is 1/3. So, dito, lingual for tonsils. So, saan? Divided into 2 regions, si ating sulcus terminalis. So, anyways, si ating tongue is skeletal muscle siya, no? Interlacing skeletal muscle. It manipulates our food, di ba? Mastication, houses the taste receptors. And then, ano pa? Contributes sa ating speech and then sa ating swallowing. So, ano ang kanyang clinical inflammation? Kapag glossitis, ibig sabihin, either inflammation sa yung tongue. Ibig sabihin yung parang masakit, akala mo is nakagat mo lang. Squamous cell carcinoma, ibig sabihin, may bukol, no? Kapag naman mga geographic tongue, ibig sabihin, may mga glossitis din doon, mga benign lang naman, ibig sabihin, self-limiting lang naman din siya, pero inflamed. So, next is our filiform fillet. So, saan siya papillae? Sa mga nakikita to sa filiform papillae. Sa ating tongue. So, ang tawag dito, it is yung ating mga papilla types. Or kaya tinatawag sila na lingual papillae. Hanapin niyo yan sa book, ha? Lingual papillae. Actually, hindi ko na sinama yung drawing, ng lingual papillae. Kapag lingual kasi, yun yung di ba sa ating tongue. So, mga lingual papillae, actually, 4 types kasi ito, Si filiform, number 1. Fungiform is si number 2. Foliate is pang 3. Pang 4 is si valate. Okay? So, filiform, they are very keratinized.
And also para saan sila? Friction. And then most numerous. So si filiform wala siyang taste buds. So para saan lang siya? Pandurog, mastication. Fungiform naman, however, they are mushroom shaped. They are lightly keratinized and then is scattered among the filiform papillae. So it contains the taste buds and then also ano pa, yung mga red dots na nakikita natin sa tongue, no? Mga fungiform yun. Next is a foliate, parallel ridges on the lateral tongue and then well developed kapag bata pa, no? Kapag bata na, o kaya pag tumatanda na siya, no, well-developed na yung kanyang foliate papillae. Kaya minsan na nagiging maarte sila, no, in terms of gusto nila ng natamis, ganyan, ayaw na nila ng ampalaya, ayaw na nila ng mga broccoli. Kasi yung pinaka-function din, no, is yung taste buds, no, nagiging present na. Balit, it is the largest papillae. Ibig sabihin, no, they are the V-shaped anterior. And then, ito 12 arrange. So, para saan din siya? Surrounded by a deep moat of moat or moat. They are surrounded by the deep moat. So, bone Evner, serous glands, empty into the moat which is nawawaste or nawawash yung ating taste buds. Diba? Sino? Si bone Evner, serous glands. So, ano yung pinaka-function? Ilan ba ang ating taste buds? So, ating taste bud, di ba, nung elementary tayo, nung kinder tayo, di ba, meron tayong bitter, sweet, sour, ano pa? Di ba, yun, mga taste buds natin. Pero each, no, it houses 250 taste buds each. And then, continue yung flashing niya, no, para magkaroon ng kakaibang lasa naman. For example, no, kumain ka nito, tumikim ka ng ganito. Tumikim ka ng gantong cake. Tapos maya-maya is titikim ka ng ibang flavor ice cream naman. So, kahit hindi ka uminom ng tubig, ano, kasi nagugutom ka na, no, kakaiba pa rin yung lasa niya, no. Ang galing, ano. So, it meaning, no, that is the work of the palate papillae. So, dito, ginawan ko ulit kayo ng table, ano? So, papilla type, filiform, heavy. So, fungiform, si foliate, si batlate, they are very light in terms of the keratinization. Kapag naman mga taste buds, saan siya mas abundant? Sa 250. Sino sa 250? Si balate. And then, sa dalawang fungiform foliate na to, they are very light. And the next is, sino may fortes, no? Lahat sila fortes, no? For example, no, si Valate, no, meron siyang 250 each, diba? Taste buds. And then sa filiform, ang pinaka-function lang niya is for mechanical. Okay. So, dito tayo, taste bud and gustation. Ovoid clusters of 50 to 100 cells. So, meron tayong 3 types of cells. Meron tayong si gustatory, which is yung pinaka-taste cells natin. And also sensory receptor, yung for example, nakakain ka ng matamis. And then maya-maya, bigla ka napaso sa iniinom mong sopa, sa iniinom mong kape, okay, sa kinakain mong sopa. So, no? Supporting cells and then basal stem cells. So, na-degenerate, kunwari, kapag napaso yan, no, yung ating, napapansin niyo ba, no, kapag, napaso kayo sa inyong tongue, ang sakit, yung para siyang namamanhid. So, na-degenerate yun, yung ating mga T cells na yun, no, within 7 to 10 days. Sometimes nga, kapag sobrang init, no, ng nahigop yung kape, no? Minsan ala pa yung panglasa, hirap na hirap kayo, no? It's because that is nasira or nagkaroon ng damage and then kailangan pa mga 7 to 10 days. Pero minsan madalas lang yan, no? Madali lang yan, no? Mga 3 days, no? 5 days. How they work, ang sabi. So, from the taste pore, ibig sabihin yung mga butas-butas, no? Sa ating tongue. And then, depolarization, sensory nerve activation. Ano pa? Tasting, na-dissolve siya sa ating mga saliva. And then, why is it matter? Because for the olfaction and somatosensation to produce our
flavor. Kaya nga minsan, no, kapag may mga naaamoy kayo, pero hindi nyo pa naman siya nakakain, no, parang nalalasahan nyo na din siya, no? So, ano pa dito? COVID-19. Di ba nung COVID-19, nawawalan tayo ng panlasa? Ano pa? Parang hirap tayo, although nakakahinga tayo, no? Pero parang kahit anong amoy natin, no? Sa isang pabango, sa isang pagkain, no? Sa isang kape, wala pa rin talagang amoy, no? Ang pinaka-problem kasi dyan, yung pinaka-olfactory natin. Yung pinaka-olfactory kasi nasa loob din ng ating ilong, no? So, gustatory dysfunctions din, nagkakaroon tayo ng dysfunction doon sa ating mga guts. Kaya hindi natin siya naamoy, no? Kaya hindi natin nalalasahan yung mga kinakain natin, no? Nung may mga COVID-19 days pa. So, meron tayong 5 taste modality. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Salty, sour, sweet, bitter, and then si umami. So, si umami, maririnig niyo yan kapag mahilig kayo magluto. Diba? Sometimes, lagi na sinasabi, no? Umami taste of the food, of the cuisine, is kailangan ng pinaka-umami taste doon na hindi lang siya basta salty, hindi lang siya basta sweet or bitter. Diba? So, ano ba ang generate ni umami? Glutamate, sugar, ano pa? Aspartate, mahalagang minerals, and electrolyte, si aspartate. Kapag naman mga sour, mga hydrogens. Kapag naman mga salty, syempre, yun yung mga Na, sodium. So, please tandaan nyo ang 5 modalities of taste. Macro structure and function. So, dito nakalagay, no? Why is it matter? Si tongue. Of course, no? Paulit-ulit tayo, no? For taste, for mastication, for speech, tsaka sa ating mga immune tissue. Okay, papunta sa ating stomach. Paano kung magkaroon ka ng glossitis? Magkakaroon ka ng inflammation. Dito tayo sa baba. And then, kulang ka ng iron. Meron ka pang vitamin B12 deficiency. Si vitamin B12 deficiency kasi mahalaga siya, no? Especially, no, sa ating mga megaloblastic anemia. Si vitamin B12. Mahalaga yan, no? Si macroglossia naman, or glossia, hypothyroidism, ibig sabihin, no? Either nagkaroon siya ng surgery, wala siyang, natanggalan siya ng thyroid, o kaya mababa yung pinakalabas ng hormones ng thyroid sa kanyang katawan. Amyloidosis, and then si amyloidosis, sa mga amylase. Saan ba si amylase? Sa mga pancreas, no? Okay, next, human dentition. So, ito tip. So, meron ba sa inyo na gustong maging dentist pero hindi natuloy? 'Di ba? So, siya to, no? So, pag-aralan natin, teeth. Highly specialized mineralization organs embedded in our dental alveoli. So, how many teeth meron tayo? So, meron tayo dapat 20. So, 20 plus 32. Yung sa 32 natin, no, meron tayo dito 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, and then 3 quadrant. Eh, ma'am, hindi naman yan, hindi naman yan 32 Ang ibig sabihin nandito, no, dapat kapag ang teeth natin is permanent, ibig sabihin, tumatanda na tayo, no? Ito na dapat yung mga as is na nandito, na nakalabas na. Ibig sabihin, once na may matanggal dyan, ibig sabihin, mahirap na siyang tumubo. Di ba? Kaya pag sinasabi, matanda ka na, baka hindi ka natubuan. Di ba? Kapag naman mga primary, ibig sabihin, sa mga baby pa lang, no? Tapos, tinatawag siyang baby teeth, ganyan, mga nasa 20. Okay? Functions. Pang breakdown ng food. Ulit. And then for digestion, and then sa mga jaw alignment. So sa malocclusion naman, it affects our mastication and our TMJ health. Ibig sabihin, yung sa ating mga jaw, no? And then dental caries, ibig sabihin, yung pinaka-enamel ba ng iyong tooth is nabubulok. Diba? Nagkakaroon ng demineralization. It turns out, kailangan ng
ipabakbak, 'di ba? O kaya kailangan ng ipapasta. Ano pa? Periodontal disease. It affects the structure of our jaw as well our teeth. So ano ba ang mahalagang tatlong region sa ating tooth? Number 1 is si crown. Si crown above gingiva, ibig sabihin sa ating mga gingivitis, meron ko dyan inflammation sa ating mga gums. Okay, it is covered by the enamel. Ibig sabihin, di ba, doon naka-input yung ating mga tooth sa crown. Di ba? Ibig sabihin, no, ito yung, di ba, ganyan yung, kunwari ganyan yung, pangit naman. Actually, may drawing na to sa book. No, hindi ko na lang siya kasi talaga nilagay dahil natakal nyo naman din siya nung nag-anapi kayo. So, hindi na siya ganoon kahalaga din, no? Kung ilalagay ko pa yung, ipapakabisado ko pa sa inyo yung tooth. So, ganyan siya, di ba? Nakikita nyo dito may pagka-dental caries. Di ba, ganyan siya? Ganyan itsura niya, di ba? And then, dito yung mga pinapasukan ng mga, pasta, 'di ba? Pinapasta 'yan no? Pinapasukan niya ng mga pasta. Okay? And then next is the neck. No? Sa neck, yun na yung papunta sa pinaka-junction, ibig sabihin nasa enamel and then sa mga cementum. Ibig sabihin no, nakaakibat na 'yan no, sa ating mga gums, no? And then sa pinaka-root, yun yung mga sinesemento, kina-cover ng cementum. No, covered by the cementum naturally, pero kapag nabutas na yan, nagkaroon ng pasta, sinesemento ulit siya pabalik. Okay? Pero syempre, synthetic na yun, hindi na siya real or hindi na siya yung pinaka-natural na cementum. Four major tissue natin is si enamel, dentin, cementum, and then si pulp. So, mapapansin nyo, no, kapag may mga bulok kayo ng ngipin, ganyan, no, kapag tinatch nyo siya, and then may mga pinaka-pulp doon, yung parang bukol, no, na para siyang connective tissue, ganyan, epithelial. Mapapansin nyo, nakabukol, masakit, no? So, yun. Ibig sabihin, exposed na si pulp, nasira na si enamel mo, nasira na yung pinaka-dentin cementums mo, lalabas na yung pinaka-pulp. Kaya masakit na siya. Kaya kapag gumuya ka, parang, aray, ang sakit, di ba? Masakit na siya, kailangan na siyang bunutin or kaya kailangan na siyang pasta. Okay? So, before kasi, no, bibigyan ko lang kayong background, no? So, medyo knowledgeable kasi ako din dito sa mga tooth extraction, ganyan. Especially, naging assistant kasi ako. Way back before, no, nung nag-aaral ako, and then kapag wala na kaming pasok, especially kapag mga second semester na, ganyan, o kaya pa-bakasyon na, ganyan, wala na mga pasok. So, nagba-volunteer ako, no, sa pinsan ko, no, kasi dentist siya. And then, nakikita ko doon, no, kung paano yung pagka-extraction. And then, kung paano niya nagkakaroon ng crowning. Kina-crown din kasi natin yung ating teeth. Hindi lang yan basta pasta, bunot, no, hindi lang yan basta-basta. So, hindi lang din yan basta-basta sa didikitan ng brace, ganyan, and so on, no? So, ganyan siya. So, napakahalaga ng enamel, dentin, and cementum. So, kayo, nung bata kayo, ilang taon ba kayo na nag-start kayo magpabunot? So, ako, nag-start ako magpabunot is around grade 2 ako. Kasi sobrang sakit na talaga, no? Sobrang sakit na nung grade 2 ako, hindi ko na talaga siya carry. So, sinabi ko na talaga sa mama ko na gusto ko na magpabunot. So, nagulat yung mama ko na, bakit gusto mo magpabunot? Di ba, dapat takot ka kasi may injection yun. So, sabi ko, hindi ko na talaga kaya. As in, hindi ko na talaga kaya sakit. Ayoko kasi yung may nararamdaman ako sa mga nerves ko, sa gilid-gilid ng aking ulo, no? Ang sakit kasi, no, ng tooth. So, yun, hanggang sa tumatanda na ako, no? Hanggang ngayon, no, wala na akong sira sa ipin, no? Kasi inuunti-unti ko siya by nung second grade ako, third grade ako, fourth grade. Inuunti-unti ko siya. So yun, ang tagal na din, no, ang tagal na din ng years na hindi ako nakakaramdam ng sakit sa ipin. Unless na lang sa brace, no? Supporting structures natin is si gingiva, alveolar bone, and then si periodontal ligament. So, dito si dentin,
Ang sabi, no, dentin is a calcified. Ibig sabihin, no, sila yung mga pinakamatitibay. Ang sabi nga ng pinsan ko, no, may nabasa daw siya research, I think. Ang sabi niya, nasunog daw yung bahay, or kaya based daw sa mga nasusunog ng mga bungo, ganyan, o kaya sa mga kinekremate, ang pinakamatagal daw, na pinakamatunaw o pinakamag-abo is yung pinakaipin. No? Napapansin niyo ba, no, kapag may mga naghahandaan kayo, kaya ng bata kayo, naglalaro kayo, makikita niyo, hala, may bungo, may pangan ng no, may pangan ng hayop nandoon sa lupa, ano. So makikita niyo, parang wala naman siyang ipin, no, pero nandoon pa rin pinakadyo, no? Because dentin is very strong. Okay? 70% hydroxyapatite, and then organic matrix, and then 10% water. So mineralize within 24 hours. Within 24 hours. So ano pa, why is it matter? It's because it protect our pulp para hindi masakit. Hindi mapasukan ng mga kung ano-ano. Ano pa? Sensory stimulus or sensory stimuli. Kapag nga si dentin is nasira, na breakdown, no, nangingilo ka na, yung pala, yung pinaka-pulp is na-expose na, magkakaroon ka na ng pain doon. So, clinical application is dentin hypersensitivity. Expose our tubules. It transmit the fluid, movement, and then papunta na sa pain. Okay? And then ano pa? Secondary dentin forms within age. Tertiary dentin naman after the surgery. Kunwari, na-aksidente, ganyan, naputol, ganyan. So, kapag bata pa, pwede pang papalitan ng bagong ipin yun. Hindi tutubuan ng panibagong ngipin, hindi magkakaroon ng extension, matatanggal yon, merong uusbong na bagong ipin, no? Kung bata pa. So, next is our enamel. So, sa enamel, it is the hardest substance in the body. So, kaya nga kanina sa dentin is sobrang strong niya. It's because of the enamel. Sa enamel kasi, yan yung nagpo-protect, no, sa ating pinaka-crown para hindi siya ganun mabulok, no? Enamel contains 96 calcium hydroxyapatite and 2 to 3% organic material based on the book. So, sa enamel, wala siyang collagen. However, sa dentin is meron siyang collagen. O, diba? Hindi nyo napansin kanina, meron siyang collagen. So, bakit ba siya mahalaga? Mahalaga siya because sa mga caries, mga dental caries, demineralization, saan pa? Fluorosis, ibig sabihin sa mga fluoride. Kaya nga, yung ating mga toothpaste is meron yan, kinocontain na fluoride. Ano pa? Sa GERD, erosion, acidic diet, and GERD. Iniiwasan na magkaroon tayo ng acidity. Kasi tinutunaw niya na, diba? Tinutunaw, o kaya minamastication, dinuduro. Yung ating mga kinakain. Sige nga, ilunukin mo kaagad, no? Yung inulam mo kanina. So, malaki-laki, no? Hindi kaya yon. Next, cementum. So, cementum, sabi dito, what is the pulp? So, sa cementum, dito na din tayo sa pulp, no? So, dito, cementum, it is the covering of the root. Kaya nga nandito na sa pinaka-pulp. Ano yung pinaka-type sa cementum? Dalawa yung topic dito, isang cementum and then isang pulp, okay? Okay, malilito. Si pulp hindi siya nasasangay ni cementum. Kakaiba siya, no? Ibang compound, kumbaga. Same, magkaka-same part, pero hindi siya natatagpuan sa pinaka-loob or sa pinaka-compound na pagbuo ng cementum. A cellular cementum, ibig sabihin cervical tooth. Cellular cementum, ibig sabihin nasa apical root. Okay? Function niya is for root repair. Saan pa? Orthodontic movement. So, ito, huwag ito pansin, no? Kasi ito dapat is nandito.
What is the pulp? So the pulp is highly vascular, interdented, mesenchial connective tissue. So sabi sa book, yung pulp daw natin, it is a pulp cavity na nagko-contain ng mga connective tissue. So para saan ba si pulp? Nourishes our odontoblast, houses our sensory nerve. Ito yung pinakamalaga sa kanya. And then also produces the dentin. Paano kapag may severe pain? Pulpitis or pulpitis. Ibig sabihin kapag itis, may inflammation, masakit yung ipin mo, nabubulok na. Pulp stone may form within the age. Ibig sabihin, namumuo na si pulp, hindi na nabunot ang nangyari, no? Parang namumuo na siya, nagkakaroon na siya ng minerals, no? Nagkakaroon na siya ng mga mineralization doon na hindi naman talaga dapat, no? Root canal therapy sa mga infected mga pulp. Nakakangilo yun. Yun yung maingay, di ba? So, sa esophagus tayo. Esophagus. So, ano siya? Transport food via pharynx papunta sa ating stomach. So, para saan ba siya? No? For the mechanical abrasion of food bolus. And then, initiate the coordinated peristalsis. Ibig sabihin, no, sa mechanical abrasion, no, kapag nanguya na natin, no, sa ating mga tooth, is papunta na yan sa ating mga pharynx, papunta na yan sa ating mga stomach. Okay? So, dito, no, a clinical application, no, kapag ang iyong pharynx, no, o kaya ang iyong esophagus, is hindi na siya ganun nagpa-function. No, o kaya lumulubag na siya. Ano nangyayari? Pwede ka magkaroon ng GERD. Si GERD, yun yung H. pylori. Associated din siya kay Helicobacter pylori, yung nagkakos ng mga acidity, no? Yung sumasakit yung acid mo, no? Bigla ka na lang may nakain, ganyan, or may nainom, hindi mo lang kung para saan, no? Hindi mo lang pala natunaw ng gano, magkakaroon ka ng GERD. And then si Barrett esophagus, magkakaroon ka ng metaplasia. And then ano na mangyayari dyan? Magkakaroon ka na ng tumor, carcinoma. Achalasia naman is failure of the LES relaxation. Ibig sabihin, hindi na masyadong nagre-relax or nakapagdaloy doon ng mga food. No? Esophageal varices, portal of our hypertension. So, sa esophageal sphincters, ibig sabihin, no, ito yung mga nakapagpasikip. Ito yung parang mga nakapagsikip, lumuluwag, no, kapag may mga kinakain tayo. So, sino-sino ba yon? Si upper and lower esophageal sphincter. So, ibig sabihin, no, involuntary, no, kapag nagsasalita tayo. Diba? O kaya kapag may kinakain tayo. O kaya minsan kapag may bigla tayong iniinom. Diba minsan parang naduduwal pa tayo, no? Yung parang ang tagal ng daloy na parang may bumubukol pa. No? So, yun yung pinaka-sphincter. Ibig sabihin, nabibigla. No? Nabibigla siya. Kumbaga, naglo-loading. Upper esophageal sphincter is number 1 is si skeletal muscles. So, it prevents daw yung mga air entry during breathing. Kapag naman si lower esophageal, ang ginagawa niya is for reflux ng gastric acid. Pine-prevent niya na magsuka tayo ng mga acid. Di ba kapag nagkakaroon tayo ng GERD, minsan, no, nagsusuka tayo ng green, which is ang pangit ng lasa niya, di ba? Napakapait, no? Ang nagpa-prevent dyan para hindi siya ganun lumabas, no, sa ating stomach, papunta sa ating mga esophagus, sa ating larynx, sa ating pharynx, is si lower esophageal sphincter. Okay? Kapag naman sa mga air, sa mga kumakanta, ganyan, no, it prevents the air entry during the breathing. Si upper. Dito kasi sa ating esophagus, no, meron kasi tayong dalawang butas dyan, no, si upper and then si lower. Yung isa is papunta yan sa ating lungs. And then yung isa, directly yan, nasaan? Papunta connected sa ating mga stomach. Cross regions of the stomach. Number 1, meron tayong 4 anatomic regions. Si cardia, fundus, si body or si corpus or si phylorus. Okay? Cardia, ibig sabihin narrow band. Nasaan siya? Nasa esophageal opening. Kapag naman fundus, dome shape.
Kapag naman body, it is containing the largest region and also the gastric glands. Pylorus, it is the secretion of our mucus plus gastric. So dito, clinical application, kanina sinasabi ko, diba, si H. pylori, Helicobacter pylori. Sa Helicobacter pylori, no, sila po yung nagkakos ng mga acidity sa ating katawan. So, nangyayari dyan, no, nagkakaroon ng bacteria. Si H. pylori kasi is bacteria. Hindi siya virus, it is bacteria. Hindi din siya pa pwede maging parasite, ha? Bacteria. Stomach wall, the 4 layers. What is the 4 layers of our stomach? Mucosa. Huwag niyo pansinin to, ito. Hindi ko siya natanggal. Gastric pits, gastric glands, lamina propria, and then musculary mucosae. Parang narinig ko naman si lamina propria kanina. Yes, no? Sa ating mga stomachs. Diba? Next is si submucosa. Natakil na natin to kanina, diba? Next natin is si muscularis externa. Natakil na din natin siya kanina. Pero ang sabi dito, no? Meron lang siyang pang dagdag. Chine formation. Si Rosa naman is for allow mobility and then sa friction. So, napag-aralan natin yan kanina. Okay. So, next. Dito tayo sa small intestine. Small intestine general overview. So, si small intestine, they are 46 meter long organ. So, para saan siya? Hormone, absorption, and then digestion. Ano yung tatlong region niya? Number 1 is si duodenum, jejunum, and then si ileum. Okay? So, dito naman meron tayong gullet. So, kanina is meron tayong nakitang mucosa. Si mucosa, associated lymphoid tissue, MALT. So, ito naman si gullet. Okay? It houses the major endocrine cells, especially sila secretin, CCK, and GIP. Primary site niya is in nutrient absorption. So, ito kahit hindi na to, no? Si nutrients, si gullet, and then also may endocrine cells. So, dito, celiac disease, for the bilious atrophy. Diba kapag mga celiac disease, ibig sabihin meron siyang deficiency. No? Cholera. Ano yung cholera? Saan yung narinig yung cholera? Narinig niyo ba si cholera? Diba yan yung sa mga pagdadayariya sa cholera? No? Hypersecretion of the Krebs cells, Crohn's disease, ileal or iliac inflammation. Vitamin B12 sa ileal malabsorption. Yung isa, inflammation. Yung isa naman is malabsorption. Para hindi kayo nalilito, no? So, sabi dito, the mucosa is highly folded, large circular folds called plicae. And then, meron siyang smaller folds called villi or villi. And then, yung mga may epithelial with microvilli or microvilli. Plicae or silicae, villi, villi, microvilli. So, number 1 is si duodenum. Diba ito yung pinaka-types ng layer? Saan? Sa ating regions. Sa ating small intestine. So, si duodenum, ang tawag sa kanya is Brunner glands. So, meron siyang Brunner glands in submucosa. It produces our alkaline mucus. Ibig sabihin, hindi siya acidic. Bakit? No? Kasi kailangan natin i-neutralize, no, yung ating mga gastric acid. Paano kung naging acidic pa to? Eh di masakit na yan, no? Puro acid na lang yung nasa tiyan natin. Para saan si duodenum? For the receives ng bile. And then sa ating mga pancreatic enzymes. Para saan pa siya? Ang pinaka-itsura niya is leaf-shaped villi. Okay, leaf-shape. And then ano pa? Duodenal ulcers. Mamaya magkaroon ka ng H. pylori. Okay, next, jejunum. It is the tallest villi or villi. Most prominent plicae, circularis. So, wala siyang Brunner, wala siyang player patch. So, para saan siya? May major site niya or majority is for nutrient absorption. So, paano kapag nagkaroon ka ng malnutrition, hindi ka kumakain? Ang mangyayari sa'yo is makaka-apekto yung
sakit mo or magkakaroon ka ng sakit saan? Sa jejunum. Okay? Kaya wag natin ginugutom sarili natin, ha? Ileum. Si ileum, meron siyang Peyer's patch. Okay? So, shorter ang kanyang villi, more ang kanyang goblet cells, and ano pa? Absorption of the vitamin B12 plus bile salts. Kapag may Crohn's disease ka, commonly effect niyan is our ileum. Kapag naman malabsorption, ang pinaka-common effect niyan is yung ating mga jejunum, di ba? Ileal resection, B12 deficiency, and then bile diarrhea. Okay, histological features of our regions. So, number 1, ito, sa Brunner glands, sino yung present? Ito, ginawa ko yung table na to, no, para sa inyo, no, para mas madali, no? Kasi sinasabi niyo palagi, Ma'am, ang dami-dami sa book. Ma'am, ano ba yung re-reviewin sa exam? Ang dami-dami sa book. So, ayan na siya, no? Para hindi na kayo magkandalito-lituhan. Brunner glands, feature niya, duodenum present. So, dito highlight ko, no? For example, is sa plicae, most prominent sa jejunum. Sa goblet cells, saan mas madami? Sa ileum. O, diba? Hindi na kayo malilito. So, dito nakalagay villi, saan yung leaf-like? Si duodenum. Si jejunum, saan siya? Sa tallest. No? Kaya nga, sa histology, especially din, no? Sa parasitology, gawa lang kayo ng mga table, no? Kapag medyo naguguluhan kayo, pero same sila na characteristic, gawa lang kayo ng table. Large intestine na tayo. So, kanina small intestine. Recap tayo, no? Small intestine. Anong meron kayong small intestine? Number 1 is meron tayong duodenum. Number 2 is meron tayong, jejunum. Number 3 is meron tayong ileum. No? Pero ang pagkakasunod-sunod niya, no, is ito, duodenum, jejunum, and our ileum. Alright, large intestine, so ilan siya? Meter long. 1.5 meter long. So, ang kanina naman, ilan? Diba, meron tayo kanina si small intestine. Ilan si small intestine? Si small intestine ay 46 meter long. Ito naman is 1.5 meter long. So, specialized para saan si large intestine? Ma'am, may mga small intestine na nga. Bakit may large intestine pa? Si large intestine kasi, ang paa, para saan siya? Sa mga water and electrolyte reabsorption. Ibig sabihin ng reabsorption is kapag kailangan na ng katawan na itapon through stool, through urine, is okay lang. Pero may katawan pero may mga bagay tayo sa ating katawan na kailangan pa na hindi pa siya kailangan itapon sa stool tsaka sa urine. Ano nangyayari sa process na yun? Nagkakaroon ng water and electrolyte reabsorption. Ibig sabihin, kailangan pa siya ng katawan natin. Fecal formation. Saan? Large intestine. So, magkakaroon dyan ng urobilinogen. Ibig sabihin, no, sa urobilinogen, yan yung magbibigay color, no, sa ating mga stool and then sa ating mga urine. Through what process? Bilirubin. So, maaaral nyo yung process na yan, kapag nag-third year na kayo sa clinical chemistry. Okay? So, tandaan nyo, si bilirubin, nagbibigay yan ng color sa ating stool, sa ating urine. Either by bilinogen or urobilinogen, no? Microbial fermentation. Sino? Si large intestine. So, kapag may fermentation, ibig sabihin, yun yung nagbibigay ng odor ng ating mga stool. Diba? Kasi nagkakaroon ng fermentation doon, either ba by bacteria or normal flora. No? How is it organized? By the cecum or by the cecum, colon, rectum,
Sa anus na natin yan, and then sa mga ating anal canal, labasan ng mga stool. Okay? It is organized by the cecum, colon, rectum, anal, canal. Okay? Why is it matter? It because kailangan ng katawan natin ng 1.5 to 2 liter water a day. Hindi 1.5 na Coke, Kailangan ng katawan natin. O kaya dapat equivalent yan into the 8 glass of water a day. Houses the dense microbiota, produces the short chain fatty acid, and then form and stool our feces or yung ating mga stool. Okay? So, clinical application. So, kapag si colon, especially sa ating large intestine, akala kasi natin si colon cancer is from the stomach, mali. Ang conception niyan is nasa large intestine natin. Nagkakaroon dito tayo ng ulcer. Ibig sabihin, walang maisala, walang mamastication ang ating large intestine, walang masala si small intestine, walang masala si stomach. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng inflammation. Nagkakaroon ng ulcer. So, kapag may nagsabi magkakaroon ka ng ulcer sa tiyan, saan mismo sa tiyan? Sabihin mo. Large o sa small? Diba? Sa large. Sa large intestine tayo magkakaroon ng ulcer. Si ulcer kasi, para siyang inflame, and then, nagbubukol-bukol yan. Kaya nga, kailangan natin ng endoscopy. Ibig sabihin, may pinapasok na maliit na microscope na mahaba yung wire niya. Saan pinapasok? Sa puwet. Diba? Yun yung mga colonoscopy na tinatawag. Especially, assess din siya if may colon cancer, ganyan, o kaya may mga bukol siya sa kanyang anus o nahihirapan siyang mag-poop. Colorectal cancer arises from the mucosal epithelium. Kaya kapag may mga colorectal cancer, anong ginagawa? Yung butas nasaan? Nasa pinakagitna ba ng tiyan? Di ba? Hindi, nasa pinakagilid, Sa pinakagilid, bandang baba, Kasi nandoon yung ating mga large intestine. Appendicitis, pwede din si appendicitis. So, ba't ba nagkakaroon ng appendix? Takbo ka kasi ng takbo Kumakain ka kasi ng botol ng ng guyabano Di ba? Kumakain kasi ng buto ng ng guwaba. Ano na Tagalog ng guwaba? Bayabas. So, appendicitis, from the term itis, ibig sabihin bacterial overgrowth o kaya inflammation or worse, mga viruses. Pero kasi pag itis kasi, dapat inflammation, may infection. Pero dito, appendicitis, obstruction, ibig sabihin, nasira na yung pinaka-barrier. Magkakaroon ng bacterial overgrowth doon. Bakit? Kasi sa large intestine natin, di ba, doon nagkakaroon ng formation ng ating mga stool, ng ating mga feces. So talaga magkakaroon ng bacterial overgrowth, kaya magkakaroon ng appendicitis. Next, colon. Sa ating colon, neither Escherichia coli or the plicae circularis are present or may goblet cells. So, wala siya nun. What makes the colon cancer or the colon organ unique? Tanggalin niyo itong mucosa. No villi. Wala siya mga hair-like structures. Wala din siya mga plicae or mga licae. Straight line kanyang tubular crypts. Yun na siya. And then, abundant siya sa kanyang goblets. Wala siyang villi, pero mayroon siyang mga goblets. Ano yung function niya? Passage ng mga fecal. Kaya nga po yun yung binubutasan, nilalagyan ng supot. Kasi nandoon yung pinaka-passage ng ating fecal papunta sa ating mga anus or sa ating mga anal canal. Salivary glands, general structure. Salivary glands na po tayo. Salivary glands. Salivary glands. Parotid. Saan mo nakikita yung parotid? Dito yan,
sa ating neck. Malapit yan sa ating mga tenga. Kaya nga minsan no, natatakot kayo no, kapag malaki ang hikab, pili nyo magkakaroon kayo ng lockjaw. Diba? Parotid. Ano si parotid? Submandibular. Saan si mandibular? Yan. Diba mga gigachad? Yung mga nilalagyan nila ng sharpness yung kanilang mga mandible. Mga mandibular. Sublingual mixes of the mucus and then our serous. Lobular organization surrounded by the capsule. Ma'am, ba't ganun? Submandibular, mix siya, pero nauuna si serous. Susunod si mucus. Sa sublingual, mauuna si mucus and then serous. Pero wag niyo na masyadong intindihin to, no? Intindihin niyo lang yung mga major glands natin, is si parotid, submandibular, and then sa sublingual, kanino? Kay salivary glands. Lobular organization, it is for the acini, ducts, and then sa myoepithelial cells. Acini types. So, meron tayong tatlong acini types. Number 1 is si serous acini, mucus acini, and then si mixed acini. Ito, Sjögren. So, Sjögren. So, dito ang ginagamit Sjögren syndrome is autoimmune. Marinig niyo palagi ito, ha? Kapag nag-third year kayo. Because it is the autoimmune disease na nakalocated yan sa ating mga salivary glands. Parotitis, saan? Mumps. Ma'am, parang alam ko yung mumps. Di ba bulutong yun? Actually, no, kapag kasi may mumps ka, may measles ka na din, no, may mga rubella ka na din. Si rubella kasi, no, either rubiola. Si rubiola kasi, iba po siya, no. Si rubella, iyaan yung tinatawag natin ng mga German measles. So, pag kayo malilito dyan, so, mga microbiology yan. So, I hope, no, next year, so, okay maging microbiology nyo, no? Para mas papadaliin natin, no? Mumps parotitis. Pancreas. So, ano ba yung meron sa pancreas? Pancreas. Tandaan nyo. Okay. So, from the pharmacology topic, ano ang pinaka-tumor marker ni pancreas? CA 19.9, di ba? Cancer antigen 19.9, di ba? Pancreas. Si CA 19.9 ba? Di ba ma'am po pwede din si amylase? Dito sa dalawa, sino yung specific? Amylase. Specific si amylase kaysa kay CA 19.9. Pero pag tinanong kita, ano ang tumor antigen ni pancreas? CA 19.9 and then amylase. Kapag tinanong, sino yung pinaka-specific for pancreas? Amylase. Okay? Hindi mo kaagad isasagot si amylase, ha? Isasagot mo, ito talaga, si cancer antigen. Pero kapag sinabi more specifically, tina-target niya, amylase. Okay? Exocrine and endocrine. Dalawang type. Dito kay exocrine is meron tayong serous acini. Okay. Serous acini. Producing our digestive enzymes. So, ano pa? Centroacinar cells. Ano pa? Duct system. Sa endocrine, ito, sige. Ano to? Itsura na to. Gamma o delta. So, dapat ngayon pa lang, no, kapag second year na kayo, alam nyo ang ibig sabihin ng mga to, no? Assignment niyan sa akin. Ano kaya yun? Delta yun di ba ganito yung gamma? Iman pa ganyan, delta yan sige, si delta. Delta cells, somatostatin. Beta cells is si insulin. Gamma cells is si glucagon.
Alright, next. Si alpha cells, ano meron kay Langerhans? Ito ha. Tatandaan niyo to. Itong islet or the islets of the Langerhans. Bakit? May natanong dito ng board exam. Maniwala kayo sa hindi. Alam niyo ba, itong mga insulin, glucagon, somatose, at yung pancreas na yan, mahalaga yan saan? Sa mga diabetes. Mga diabetes type. Di ba meron tayong dalawang type? Number 1 is si type 1. Ano si type 1? Autoimmune. Ibig sabihin sa pediatric, bata pa lang naggagamot na, kailangan nila ng insulin na tinutusok malapit sa pusod o sa mismong pusod. Kapag naman mga type 2, ibig sabihin, hindi na nila kailangan ng diabetes, hindi na nila kailangan ng insulin. So, anong kailangan nila? Kailangan nilang mag-diet. Bakit? Kailangan nilang mag-diet kasi para yung insulin is mas ma-regulate. Dahil hindi naman kailangan ng insulin eh. Ba't ka pa magdadagdag? Unless na kung type 1 ka, kasi yung mga may type 1 is deficient talaga sila. Ibig sabihin, wala talaga pinoproduce ang kanilang pancreas ng insulin. Kaya kailangan nilang magtusok. Diba? Eh ma'am, ano naman yung parang mga nahihimatay? No? Eh di meron din silang mga hypoglycemia. Doon naman papasok si hypoglycemia. Ibig sabihin, from the term glycemia, glucose. Kapag naman mga hyperglycemia, ibig sabihin, kailangan nilang pang-monitor, may mga tinutusok din sa kanila para mas maging bumaba, no? Yung kanilang mga diabetes. Okay? So, itong dalawa na to, associated din yan in a diabetes type, no? Malawak sa diabetes. So, before, no, sa time nila Ma'am Vera, no, sa time nila Ma'am Arlene, nila Sir Miles, no? Tinanong sa kanila ito. Si diabetes type 3C. 'Di ba? Actually, nung board exam nga namin, kinakabahan ako no? Kasi baka kung ano si DM type 3C. Si diabetes type 3C, no? Pancreas lang. No? Pancreas po ang may kasalanan sa kanya or yung may diferensya sa kanya, si pancreas. Itong si type 1, autoimmune. Itong si type 2 is diet and lifestyle. Kahit tignan nyo man yan sa book ng Rodriguez, o kaya sa book natin as a clinical chemistry book, no? Diet and then lifestyle. Pero dito sa type 1, kailangan talaga ng mga insulin. Okay? So yan, no? Napakalawak ng type of diabetes. Hindi lang siya basta asis. Baka mamaya sila magkaka-diabetes ka na. Sa mga bata na usually mga DM1 kasi sila. Ito, may palatandaan ako to. Maaaral niyan kapag nag-CC2 na kayo. Alpha cells. Anong meron sa kanya? Glucagon. Alam niyo ba kung paano siya matandaan before? Si glucagon. Specifically, iyang alpha. Ito naman, si insulin, tinatandaan ko siya as binsulin. Magagamit ito hanggang mag-board exam. Binsulin and then si glucagon. Si delta naman, somatostatin. So, dito, hanap na lang kayo dyan. No? Pero ang ginagawa ko dyan is somatostatin na kagad. Alam, hindi naman po pwede si alpha, hindi naman po pwede si beta. So, ano na sa choices? Si delta, di siya na. Diba? Unless lang magaling yung pinaka-examiner, yung board examiner, no, kung ano yung ilagay niya dyan ng mga category. PP cells, ibig sabihin, pancreatic polypeptide. Okay? So, tandaan niyo na mga endocrine pancreas natin. Clinical application. Kapag type 1 diabetes, meron siyang beta cell destruction. Ibig sabihin, pinapatay niya or ayaw niya mag-produce ng insulin. Kaya ang kailangan is mag-inject siya ng insulin. Kasi nga meron siya doong beta cell destruction. Sa acute pancreatitis naman, autodigestion. Nag-autodigest siya kahit hindi naman talaga kailangan. Cystic fibrosis, marinig ito kapag nag-immunosero kayo kasi immune system to, no? Sa thick secretion of our blood ducts. Next is
Si liver. So, ano meron kay liver? Si liver is the largest internal organ. So, ilan ba yung kanyang 1.5 kilogram. Diba? 1.5 kilogram siya based sa ating book. Largest internal organ. Essential for metabolism, detoxification, and then bile production. So, ano pinaka mahalaga sa kanya, no? Yung pinaka portal triad. Mahalaga to, clinical chemistry, ha? Branch of hepatic artery, portal vein, and then our bile ductule. So, ano pa? Cirrhosis, ibig sabihin nagkakaroon ng parang sugat-sugat, no? Parang nilalanset yung pinaka-cells ng ating liver. Nagkakaroon ng cirrhosis. It's because of the alcoholism. Portal hypertension, hepatitis, hepatocyte injury. Kapag kasi sa hypertension is mas lumala yan, lagi-laging ang tao hina-high blood, po pwede magkaroon ng blockade yan sa kanyang liver. Ibig sabihin, magkakaroon ng overaccumulation ng function dun sa mga artery, sa mga portal veins natin, hindi lang siya basta sa ating heart, kaakibat din yan yung ating liver. Or worse, ano pa? Sa kidney. Okay? Kaya nga masama yung nagagalit, no? Mami ko yung laging galit eh. Ay nako. Basta ganun, no? Portal hypertension, kaya huwag kayo masyadong mag-isip, ano? Kasi kapag na-deads na yan, yung mga nerves natin, dami-dami na yan. From the liver, sa heart, sa liver, sa kidney, paakyat na yan sa ating brain, dead na, no? Bile canaliculi and biliary. So dito, bile canalicular and biliary flow direction. Opposite ang kanyang direction. Ibig sabihin, magkasalungat. Okay? Cholestasis, bile accumulation, and then cholangitis. Ibig sabihin, merong inflammation, pero autoimmune disruption niya. Next is our gallbladder. Ito, malapit na tayo. Ano ang pinaka-function ng gallbladder? Cholelithiasis. Yun yung ibig sabihin niya, gallstone. What is the other name of gallstone? Ayan, sige, tinanong ka, recitation. Cholelithiasis po. Cholecystitis, ibig sabihin may cyst. Gallbladder carcinoma, ibig sabihin may tumor. Okay? Gallstone, cholelithiasis. Si cholelithiasis kasi, no, magkakaroon ng ganyan ng isang tao kapag inaaraw-araw niya yung pagkain ng samyup. O kaya inaaraw-araw niya yung pagkain ng mga meat. Kaya nga sometimes, no, kapag mga vegetarian, okay lang din, no? Mas maganda yung kanilang health, no? Kasi hindi sila ganun magkakaroon ng gallstones. And then kapag naman sobrang producing, kaya sobrang pagkain ng mga red meat, mga pork, beef, ganyan, is pwede talaga magkaroon ng gallstones. Biliary tract. From the bile, ibig sabihin, lahat ng mga nasa secrete, lahat ng mga nasa bile natin, is mapupunta yan sa ating gallbladder. Bakit? Saan ba kasi nanggagaling yung bile? From the liver. Si liver kasi nagbibigay yan ng bile, no? Ito naman si bile, magiging pupunta yan sa gallbladder. So, kaya nga kapag nga si bile, hindi siya ganun nakakatunaw, hindi lang basta si stomach ang nakakatunaw, also pati si bile. Next is si duodenum. So, sa duodenum, ano pa? Gallbladder and duodenum. So, dito, ano meron? Nasaan si duodenum? Nasa large intestine or small intestine? Nasa small intestine, di ba? Alright. Hala ma'am, parang mas dumami. Choledocholithiasis na. So, that is the obstruction of our bile. Okay? Biliary atresia, infants. Ibig sabihin, yun yung masyadong, kunwari, yung bata, atresia, from the word atresia, hindi nagkaroon ng opening. No? O kaya, maliit, yung pinaka-organ ng isang bata. Nagkaroon ng atresia. Ano nangyayari? Yung bata, kawawa naman. Hindi siya makapag-function ng tama sa kanyang mga bile. Ano nangyayari? Pwede yan manilaw. No? Manilaw o kaya madets, no? Histology 2, physiology, integration. Number 1, oral cavity, keratinization, protection of our papillae,
T, saliva, and then our digestion. So, eto, no, mga terms, mahalaga to. Basahin nyo na lang siya, no? Kasi napalawagan naman natin siya isa-isa. And that's all. Wait for other recorded discussions. Paano? Huwag mo na kayong mataranta if may quiz na kaagad, no? Basta wait nyo ako, no, sa aking announcement, no? And then, kunwari napanood nyo man tong video nyo to, and then may announcement na, so yun na yun, no? Pero sa ngayon, kunwari, in-upload ko siya ngayon, tapos, ano ka papagawa ni Ma'am Dol? Presentation kaya yun, gano'n, no? So, wait lang, no? Wait lang muna, no? Kalma lang muna kayo. So, yung class, thank you for listening and also for studying.